Si Miduda man kuani video man eh. Nga, uy wag yun day ko na sa'yo. Video giday ning mananap. Alas bayo eh, nonik eh naka-video. Makalugar na kuani. Nga, uy. Si may kumpiyansa ramang kaayo mo. So magandang araw sa inyong lahat. So samahan nyo na naman ako sa panibagong biyahe. Alright guys, so today is Friday, November 17, 2023. Ako'y kasalukuyan nandito ngayon sa highway or QEW, Niagara bound QEW, Queen Elizabeth Way. Ito yung highway na papuntang Niagara. Pero hindi ako abot ng Niagara ngayon. Papunta ako ng Slowbanks, Ontario. Kasalukuyan nandito ako sa area ng ng Hamilton. Kakatawid ko lang dun sa tulay, yung Burlington Bridge. At ako ngayon inabot ako dito ng traffic. Dalawang pick up ako ngayon. Ay labas na ako ng labas ng city na. So regional trip ito ngayon. So pangalawang pangalawang takbo ko doon, pangalawang trip. Katapos nito, balik i-drop ko ng Mississauga. Ganon din yung parang may na-disgrasya dito kanina. So anyway, yun nga. So ganon din yung ginawa ko kanina sa unang trip. Kuha ko ng trailer sa yard, empty. Then takbo na ako, diretso na ako papunta doon. Itong highway na to, ito nga pala, itong dinadaanan ko ngayon. Dito ako dito ko ginawa yung aking road test dati. Dito sa Hamilton. Kung dito kayo sa Hamilton magro-road test, dito kayo dito gagawin yung highway test nyo sa truck. Ito, yung QEW, galing dun sa isang exit papunta dito, dapat kayahin mong makuha yung 100 kilometers per hour na takbo galing dun sa isang exit. Mga 500 meters lang to galing sa isang exit papunta dito sa sunod na exit na to. Nagla-licensing pa lang ako. Ayan, so dito, tapos kakanan dito sa Centennial Parkway. Dati parang takot na takot pa ako na dumaan dito kasi nga merong mga island nakakatakot na baka makasagi ako ng island. Ayun, pag nasagi mo yung curve, syempre babagsak ka talaga doon. Centennial Parkway. So galing doon
So galing dun sa test center, umikot kami dun sa may mga industrial area. So mga masisikip yung mga kalsada dito at maliliit at maraming one way. Tapos dito nga yung parang pabalik na ako nun sa sa test center. So itong kalsada na to. Tapos yung unang traffic light, yun yung ito yung dyan kakanan. Yan, challenging talaga dito pag sa Hamilton ka kumuha ng license sa truck, lalo na yung sa truck kasi stricto, then maraming malilit na kalsada, maraming challenge. Eto, dito ka kakanan para pabalik na ng test center. Tapos pag kumanan ka dyan, lalo na ganyan, may sasakyan sa corner, mahirap. So dyan ka masusubukan kung paano ka mag button hook. Kasi yung pag regular lang na ikot lang yung gagawin mo dun, yun, pwede mong masagi yung sasakyan na nasa corner. Kasi yung mga ibang driver nga hindi nila maintindihan yung anong takbo ng truck. So hanggang dun lang. So kailangan dun ka itetest nila, masusubukan kung paano ka mag button hook kung may sasakyan doon. Pero pag walang sasakyan doon, yan, swerte mo kung walang sasakyan doon kasi madali lang yung liko doon. Nung lumiko ako nung nagtetest ako, merong sasakyan pero huminto siya sa bago umabot doon sa linya. So dumistansya siya doon sa corner talaga. So alam niya na may truck na paliko. So hindi ganong mahirap yung naging liko ko nun. Yung ginagawa nila, pati yung mga nagtetest ng mga yung sa mga maliliit na sasakyan, yung G2 at saka G. Yun, minsan yung iba pumupunta ng Burlington, yung iba pumupunta ng Brantford kasi nga daw madali daw yung doon, yung test doon. Dito sa Hamilton napaka-stricto. May mga attitude pa yung mga examiner nila dito. Tapos papahirapan ka nga doon sa mga test nila. Ayan isang bison malamang kagagaling din yan doon. Kasi kanina nung papunta ako, doon ako sa Grimsby, ibang kalsada yung dinanan ko. Then nung pagbalik, dito na ako dumaan. So kagagaling yan doon. So marami pa akong makakasalubong dito na na mga truck na galing doon sa aking pagkukuhanan ng load ngayon. Ayan meron na namang isang truck na kasamahan namin. Pero ito owner operator. Ayan pabalik siya. At ako na may papunta pa lang. Isa to sa karamihan na hindi nakakban. City, kilala ko pala yung driver na yun, yung owner operator na yun, Incheck. City driver lang din yun. Years, 13 years ago o mga 15 years ago, ito wala pa to dito dati, mga ko to. Ito yan, golf course na ngayon.
Dati ano to dati, landfill, puro basura to nandito dati. Napakalaki dito, saka dito. Puro ano basura. Ayan, sa sobrang laki naaamoy yung basura dito, galing dito papuntang syudad. Siguro nila na ilipat yung landfill. Awan ko lang kung sana yung landfill nila dito, yung para dito sa city na to. Awan ko lang kung sana yung main landfill nila. Pero ngayon, ano na siya, parang develop na. Marami ng tindahan. Marami na ring bahay. Diyan, tinitirahan na ng tao at napakinabangan na rin. Turn left at the traffic light. Binbrook, Ontario. Turn left at the traffic light. Diretso lang ako. Kung saan ako dumaan kanina, yun lang yung dadaanan ko. So this is Binbrook, guys. Sako pa rin to ng Hamilton. Yan. So simula dito mga ano na, mga farm na yung makikita dito. May mga magagandang bahay pa rin. Pero kasi yung mga may-ari ng mga lupain doon, yun yung mga may-ari ng bahay, mga farmer. Kasi iba yung farmer dito sa Canada, kasi no, pati sa Amerika iba yung farmer dito. Yayamanin yung mga farmer nila dito. Magaganda yung bahay, tapos nandun lang sa likod yung mga farm nila. Minsan dito kami dumadaan na papuntang Niagara Falls Papuntang Niagara Falls, diretso doon. Yan, pag busy yung kalsada sa yung highway papuntang Niagara Falls, dito kami dumadaan. Or doon sa may highway 20. Pag summer, yan, maganda talaga dito tignan pag summer. Peaceful, walang katao-tao masyado. Yun nga, tapos ito lang yung makikita nyo, yung mga farm, yun, mga mais. At saka yung mga ibang pananim nila, at saka yung mga nagagandahang bahay din. Yung minsan naglalabasan yung mga hayop nila dyan, yung mga kabayo at mga baka nila. Yan. May kasalubong na naman ako dito, kasama ko. Dalawa sila. Yan, naalala ko yung dalawang yun. Nung papunta pa akong Mississauga para i-drop yung, yung load ko, yan, magkasunod yung dalawang yun. Yeah. Tumawag muna bago mabuksan ako dito sa gate. 11 000 and 5. Okay, and trailer number? It's 80632. Okay, were you here this morning already? Yes sir, I was the one. Yeah, okay, come on in, whatever dock you want, doesn't matter. Alright, thank you. Thanks, man. So bukas na yung gate, so alam nila na ako yung kaninang nandito. Sinabi ko rin sa kanila na na babalik pa ako dito sa isang load pa. Etong gate na to nasagi pa ng nung estudyante ko nung nakarang linggo. Dito kami nasagi niya kasi biglang nagsara yung gate habang yung gumagalaw yung truck.
parang pinapabayad pa rin yata yung company. Ako bakit ako ko lang kung anong napag-uusapan nila doon. Okay, so magano ko dito, papaload, then galing dito balik na ng Mississauga. Then that's it for the week. Today is Friday, November 17, 2023. So yun lang pagkagaling dito. Okay, number 1. Pinto and iwan ko tong isang strap. Kailangan nila ng isang strap sa loob. Yan, katagalan lagi na akong pupunta dito. Makikilala na ako ng mga shipper dito. Yan. Ganitong trailer, pangit. Dalawang ganito para matibay. Tingnan mo na naman, oh. Dito ko pa ng konti. Yun, diba? Gamit yung zip tie. Merong iba na nagtatanong kung may camera ba tong likod ng trailer. Wala. Walang tansyahan to. Puro side mirror yung gagamitin mo dito. Okay, so nandito na ako sa dock nila. Tapos dito, habang naghihintay ako, dito na lang din ako magla-lunch. Okay, lang ko lang. Okay. Perfect. Ayan. Ngayon, so ako ay malapit ng matapos dito. Tapos na akong mag-lunch, pero dito sa paglo-loading malapit na akong tapos. Paano ko nalalaman? Yan, red light pa yan, pero dito ko nalalaman. Ito yung air pressure dun sa drive tires. Pag yan pabigat ng pabigat, umaangat at umaangat naman yan. Yung load nila, yung bigat ng mga load nila ay nandito lang kadalasan sa 60 o isang needle pa 60, ano ba yan, 65, isang guhit, hanggang dyan lang sila. Sa paulit-ulit kong pagpunta dito, alam ko yung yung mga bigat ng loading nila, gaano katagal, at saka ayun. So hindi ngayon, awan ko lang kung baka kung ako na lang yung pinakahuling truck na magpipick up ngayon. Kasi nung last week ako yung pinakahuli, 2 trips din, pero nung pangalawang trip
Ako yung pinakahuli, mga ano na yun, mga alas 4 nandito ako. Yun nga, sabi nila ako na yung pinakahuling truck. Ngayon it's ano pa lang, 2:30 pa lang ng hapon. Baka may dalawa pang dadating o tatlo. Dito na napapadaan yan eh. Parang umiinit tong ano. Pala nabuhay yung heater niya. Ako umiinit yung puwet ko. Okay, so maghihintay pa rin mga another 5 minutes, 10 minutes na naman siguro. Wala. Bago ako makaalis dito at kukunin ko na yung paperwork, then bounce out na ako dito. Napa-under ko lang yung makina para mag-build up na yung hangin. Kasi habang labas-pasok sila doon sa trailer, na natatanggalan ng hangin sa ano, yung linya niya. Ngayon yung air pressure bumaba. So ngayon, mabilis lang naman siya ano, mabilis naman siya nag-build up ngayon. Yun, so andito na yung paperwork. Meron pa daw 3 truck na hihintayin dito. So sabi nila isa daw dun sa mga pumunta, o yung 3 yun, yun yung 3 pumunta na yung mga nakikita ko dito kanina. Ali dito. At isisend ko lang tong paperwork sa customs para pagdating ko dun sa yard namin sa Mississauga, wala na akong gagawin. Post trip ko na lang, tapos drop ko na yung trailer, then yun na, uwi na ako. Have a good weekend. Okay. So, yung unang-una, pag nag-send ako ng pag nag-send ng papeles sa border or sa customs, ito itong isang ganito, tinatawag nitong pop sticker. Iba din yung sticker na pabalik ng Canada, hindi sila magkapareho. Yung sticker ng papuntang Canada is PARS, yung PARS sticker. Okay, ano ba yung kanina? Mabilis ka dito sa mga paperworks at saka yung mga ginagawa dito. Yan, tapos sisend ko na to. Yan, didikit ko lang dito yan, PARS o pop sticker. Then kukuhanan ko siya ng picture via dito sa app namin, at saka yung pagkuha niya is parang PDF. So para malinaw dun sa customs, pagdating dun, pag sinad namin sa customs, malinaw na para siyang pinotocopy. Upload ko lang. Tapos pag sinabi na ditong upload completed, yun, so pwede na akong umalis. Gawin ko pa pala dito yung mga chichibureche dito sa computer. 367 8214 cases, 840. Parang pareho lang dito sa yung sa kinuha ko kaninang umaga. So weight 42,000 pounds. Trailer seal number 570139577. At yung seal number, dapat tugma yung seal number dito sa paperwork at saka yung seal number mo dun sa likod, para iwas
para iwas ipit ka dun sa sa border. Di ba? Please drive to highlighted route. Yan. Yan, pag ikaw ay masyadong naging pabaya, then nakita ng pag nag-inspection yung natsempohan ka sa inspection dun sa ano, sa border ng mga customs officer, pag natsempohan ka dun, yun, natsempohan ka na hindi tugma yung seal number mo dun sa likod at saka dito sa paperwork, yun, dun ka magkakaipit-ipit. Okay, naglalagay lang ako dito ng mga info ko at saka mga in few minutes ako yung makaka-uwi na or makakaalis na dito, depart. Open Sesame! Yan. Thank you. In 1/2 mile, keep right to Reimer Road. Nararamdaman ko talaga yung bigat talaga ng load. Kasi yung pag-angat ko dun sa yung parang ramp nila papuntang gate, lumalagatok, parang may lumalagatok sa ilalim. Siguro yung sa fifth wheel yun. Okay, paalis na dito at ito na yung huling biyahe ko for the week. Alright, so hanggang dito na lang at shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood. Salamat sa inyo. November 17, 2023, happy weekend sa inyong lahat, and hope na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at lahat kayo ay safe and healthy. In 1 Yan nga lang, miles, kasi turn left on North Shore sabi Drive. nga ay stay safe, stay healthy,